ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon at hindi ito mahahadlangan ng mga kabiguang pinagdaanan natin. Dahil kung para kayo sa isa't isa, gagawa ng paraan ang tadhana upang kayo ay magkasama. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kapwa ko panatiko ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lauren, 34 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang private company bilang marketing associate. Matagal na talaga akong fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay nahawaan ko na sa pakikinig ng programa ninyo sa radyo ang mga kasamahan ko sa opisina. At hindi talaga kompleto ang aming pananghalian hanggat hindi kami nakakapag-tune in sa Barangay LS. Isang araw ay nagkatuksuhan kami ng mga kaibigan ko na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Bali, 4 kaming nag-send ng kwento namin sa inyong email address. Paunahan na lang kung kaninong sulat ang unang mababasa. At kung pala rin na mapili ang istorya ko, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Papa Dudut, magsisimula ang lahat noong 2023 kasama ko noon sa paborito kong restaurant ang longtime boyfriend kong si Sev. Naging kami 10 years ago. Tipikal na gabi lamang yon noong niyaya ko siyang makipagkita sa akin para samahan akong mag-dinner date. Papa Dudut. Grabe, sarap talaga ng Chinese cuisine nila dito, no? Paborito ko talaga tong pansit nila tsaka itong siomay. O teka, bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo, babe? Wala akong gana. Di naman ako masyadong gutom eh. Sa katingin ko, kulang pa sa'yo yung mga in-order natin. Gusto mo, pati yung akin, kainin mo na eh. Ha? Bakit bigla namang naging ganyan yung tono mo? May problema ba? Paano ko sabihin ko meron? Ano yun? Di ano, kundi sino. Sino? Ikaw, Paano naging ako'y kumakain lang naman ako rito? nagtanong ka pa talaga, para ka nagutuman ng 1 linggo kung makakain ka dyan. Dami mo pang in-order. Maubos mo ba talaga yan? Mamaya masayang lang ang mga pagkain na yan eh. Mahal pa naman dito sa kinainan natin. Teka ha? Ang dami mo namang sinasabi, hinay-hinay lang, okay? Di ako makabuelo eh. Unang-una, ano bang problema mo? Bakit bigla mo yatang pinakialaman yung pagkain at saka yung mga in-order ko? Pangalawa, oo, gutom ako. Kaya naparami order ko tsaka kain. Anong masama ron? Masama doon kasi nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin, ha? Ha? Ano namang kinalaman nun? Malaki! Kasi tingnan mo nga yung katawan mo, ang laki-laki na. Chef, ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, ang laki-laki mo na. Takaw-takaw mo kasing kumain eh. Daig mo pa may sikmura ng balyena. Kaya tingnan mo, kitang-kita na sa katawan mo yung resulta oh. Excuse me? Alam mo, di ko lang sinasabi sa'yo to ah. Pero naaasiwa na kasi ako sa katawan mo eh. Pwede bang mag-diet ka naman? Bawasan mo mga kinakain mo para sumeksi ka. Medyo di ka na kasi maganda sa paningin ko eh. Nakakaumay, ganun.
Nandito na po ako. Oh, nak. Bakit malungkot ka? Hindi po ako malungkot, ma. Pagod lang po siguro ako. Ito po, kunin nyo. Pasalubong ko po sa inyo. Baka hindi pa kayo kumakain eh. Kumain na kami kanina pero ano ba to? Pagkain? Ay, ang dami naman. Akin na, dali. Take out po dun sa restaurant na kinainan namin ni Sev kanina. Ha? Eh, bakit ang dami? Kakaunti lang naman tayo rito sa bahay. Ako lang, ikaw, ang papat kapatid mo na di naman malakas kumain. Teka nga, sabihin mo nga sa akin yung totoo, nak. May nangyari ba sa inyo ni Sev? Wala po, ma. Anong wala? Eh, hindi mo ako maloloko, ha? Nanay mo ko. Baka gusto mong linyahan na naman kita ng mga pamosong linyahan ng mga kananayan pag alam nilang nagsisinungaling sa kanilang mga anak nila. Ano? Wala naman po talaga, ma. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo na kasi, nak. Baka naman matulungan kita. Nagugutom po ako, ma. Ano? Ikaw mo kumain kayo ni Sev, di ba? Hindi ka ba nabusog? Hindi po, kasi po sinabihan ako ni Sev na ang dami ko raw order. At ang lakas ko raw pong kumain kaya lumalaki na raw po yung katawan ko. Yan po yung mga in-order ko eh. Medyo naparami nga kasi gutom ako at gusto ko lang kumain. Stress din po kasi ako sa opisina kaya napaparami yung kain ko eh. Kaso nung sinabi niya sa akin yun kanina, nawalan na ako ng gana. Tapos naiya na rin ako sa kanya kasi nga, ang pangit-pangit ko na. Ay, saan galing yung pangit, ha? Hindi ka pangit, anak. Ako yung Sev na yan, ang pangit ang ugali. Sino siya para pagsalitaan ka ng ganyan? Oo, medyo nagkakalaman ka nga pero hindi pa rin yung dahilan para insultuhin ka niya. Sira ulong yun. Parang ako na rin ang binastos niya eh. Yaan niyo na po, ma. Nagsasabi lang naman po ng totoo si Sev. Baka concern lang siya sa kalusugan ko, ganun. Depende kung paano niya sinabi. Pero base sa kwento mo, malinaw pa sa sikat ng araw na ininsulto ka niya. Kakausapin ko yun, ha? Ayoko sa lahat yung ginaganyan ka ng kahit sino. Kahit na yung boyfriend mo pa. Anong modo? Ma, please. Basta. Buti pa, kumain ka na. Pero, Walang pero. Kumain ka. Kainin natin tong uwing pagkain mo, ha? Ang dami nito, oh. Kainin na natin to. Sasaluhan kita para may kasama ka. Magpakabusog ka. Maging masaya ka. Kalimutan mo na lang muna yung asungot na boyfriend mo. May araw din siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Papa Dudut, never naman akong naging conscious sa aking timbang at figura kahit natabain talaga ako dahil diagnose akong may PCOS. At kasama na nga ang hirap sa pagbabawas ng timbang sa kondisyong kong yon. Malaki rin ang epekto ng stress at pagkagutom ko kaya napaparami ang aking kain. At kahit na gustuhin ko mang pigilan yon ay hindi ko talaga magawa. Minsan ay umiiyak na lamang ako sa sobrang gutom kapag pinipili kong hindi kumain para hindi na tumaba pa. Noong naging kami ni Sev, alam niya ang kondisyon ko. Sinabi ko yon sa kanya nang lumabas ang resulta ng ultrasound ko noong isang beses na nagkonsulta kami ni Mama sa OB-GYN. Dahil nga sa irregular ang aking menstruation. Siyempre dahil lalaki normal na hindi niya agad maunawaan ang kondisyon ko. Pero ipinaliwanag ko kay Sev ang lahat-lahat. Binanggit ko rin ang hindi ko mapigilang pagtaba at hirap na pagbabawas ng timbang. Kaya nga masakit sa akin na pinunayon ni Sev sa hindi magandang paraan. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-mature ako at hindi pinalaki ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay lumipas na lamang ang sama ng loob ko hanggang isang araw noong nasa bahay ako nila Sev. Ay bigla na lamang nangati ang kamay ko na maglinis ng kanyang kwarto dahil sobrang kalat na. Tapos ay meron akong nakita na siyang dahilan para manlaki ang aking mga mata.
Grabe, Seth. Ang dami mo na palang labahan dito. Oo. Hayaan mo na lang dyan. Papalaundry ko na lang pag sinipag ako. Kaso, ang dami na nito eh. May nasusuot ka pa bang damit? Meron pa naman, tsaka... Hayaan mo na nga lang sabi. Wala nga lang sa akin yung tambak na mga labahan ko tapos ikaw kung todo sita. Sabi ng kung ano-ano. Hindi naman sa kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Kaya nga naglilinis ako rito eh. Malamang may mapupuna ako. Kung mamumuna ka lang din di mabuti pa. Huwag ka nang maglinis dyan. Saka di ko naman sinabing maglinis ka eh. Ikaw lang naman tong di mapakali. Masyadong makati ang kamay mo. Siguro, ganun lang talaga kaming mga babae. Hindi ko nilalahat pero karamihan ayaw sa makalat at hindi organisadong gamit. Kaya nagkukusa na lang kaming ayusin at linisin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kada may sasabihin ako, may ribat ka rin eh. Ikaw nga laging mainit ang ulo mo sa akin eh. Wala naman ako sinasabi at ginagawang masama sa'yo. Ay talaga naman oh. Paanong di maiinis imbis na manahimik ka na lang sana dyan at ayusin mo na lang yung paglilinis mo? Ang dami-dami mo pang sinasabi. Nakakatulig ng tenga boses mo, alam mo ba yon? Maglinis ka na lang dyan di kaya iwan mo na yan tapos umuwi ka na. Tinatamad na ako kasama ka rito sa apartment kung ganyan lang din ang ugali mo. Sorry na. Suriin mo mukha mo. Sige na, maglilinis na lang ako rito. Susubukan kong manahimik. Mabuti pa nga. Di mo yata ramdam na kanina mo pa ako iniistorbo sa paglalaro ko rito sa laptop eh. Di ako makafocus Papansin ka masyado. Kaya nga sorry na, di ba? Maglaro ka lang dyan, maglilinis ako rito. Ayusin mo ah. Kung makasabi ng aayusin, siya nga itong makalat sa aming dalawa. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Anong wala? Narinig ko may binubulong-bulong ka dyan eh. Wala nga yun. Sabi ko, ang ganda nitong pantalon mo. Di mo ba ito papalitan? Kupas na butas-butas. Ngayon, pantalon ko naman pinag-iinitan mo. Di naman sa pinag-iinitan, nagtatanong lang. Wala akong planong palitan yan. Napapakinabangan ko pa naman eh. Okay, sabi mo eh. Alam mo, buti pa, ayusin ko na lang yung pagkakasalansan dito sa labahan mo. Babalik ta rin ko na rin ha, para pag nilabhan mo at natuyo, isusuot mo na lang. Bahala ka sa buhay mo. Check ko muna yung mga bulsa, baka may pera. Ha? Teka, anong pantalon ba yan? Ito, yung kupas na butas-butas. Yung ayaw mo ka mong palitan kasi napapakinabangan pa naman. Sabi ko, salansan ko na lang dun sa gabundok mong labahan. Pero check ko muna tong bulsa. Uy, may nakuha ako. Ay, kala ko pera. Ano kaya to? Wala, basura lang yan. Tingnan ko nga. Ano to? Sev! Ano ba kasi yan? Nagtanong ka pa talaga? Tingin mo sa akin, tanga? Malinaw pa sa sikat ng araw na resibo to ng motel, oh! Laki-laki pa ng pangalan mo? Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Wala akong ginagawa dun. Anong walang ginawa? Gusto mo yan yung isipin ko, no? Tingin mo yata talaga sa akin, tanga eh. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi ako pinanganak kahapon. Bahala ka sa buhay mo. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Basta wala lang yan. Pinagtripan lang ako ng mga kasama ko sa opisina. Pinangalan sa akin kahit sila naman yung nagmotel. Tapos ayan, nilagay nila sa bulsa ko, ganun. Makakulukoy na yun, hayaan mo, lagot sila sa akin bukas. Di ako naniniwala sa'yo. Di wag ka maniwala. Ako ba mapapraning kakaisip? Di naman, di ba? Ikaw naman yun eh. Tsaka bakit ka ba nagagalit? Kung totoo na sa akin yan, may rason naman bakit ako pumunta sa motel at ng babae. Kasalanan mo rin kasi yun. Pangit-pangit mo na. Naghanap lang ako ng maganda. Papadudot ako ang dapat magalit kay Sev matapos kong makita ang resibo ng motel na nakapangalan pa sa kanya. Pero siya ang galit na galit dahil sa paghuhormentado ko. At hindi pa siya nakontento dahil nakahanap pa talaga siya ng dahilan upang punahin ang mga kapintasan ko. Dahil sa mga sinabi niya, hindi lang ako nasaktan, kundi nawasak din ang puso at pagkatao ko. Simula noon, Papadudot, ay lalo ako naging conscious sa sarili ko. Mas naging mapili ako sa pagkain dahil natatakot ako na pag hinayaan ko ang sarili ko na lumobo ng husto at pumangit ay baka ayawan na talaga ako ni Sev. At ayaw ko namang mangyari yon. Kaya ginawa ko ang lahat para pumayat at maging kaaya-aya sa kanyang paningin sa lalong madaling panahon. Pero kahit na anong effort ko, napansin ko na lamang na unti-unti nang lumalayo ang loob sa akin ni Sev ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas kinain po ako ng takot at pagdududa na baka pinagtataksila na ako ng boyfriend kong si Sev nang dahil sa hindi na ako kaakit-akit sa kanyang paningin.
Kaya nga para mapabilis ang pagpapapayat ko ay nag-crash diet ako. Yun bang bigla na lamang akong hindi kumakain at panay tubig na lamang ang kinukonsumo ko sa takot na baka madagdagan ang aking timbang. Pero alam naman natin na hindi yun healthy at recommended ng mga doktor dahil nangangailangan ng nutrisyon ng ating katawan na nakukuha natin sa pagkain po ng tama. Kaya lang ay hindi ko na yon inisip dahil nga ayaw kong iwan si Sev at ipagpalit sa ibang babae na di hamak na mas sexy at maganda kesa sa akin. Kaso dahil sa ginawa kong yon ay napasama ako. Isang araw ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko. Yung klase ng sakit na hindi kayang mapagaling ng mga over-the-counter na gamot. Hanggang sa umabot na nga sa puntong namamaluktot na ako sa sakit ng tiyan, kaya nagpa-ospital na ako kina Mama Papa Dudut. Paging Dr. Abel. Aray! Aray, grabe! Sakit pa rin ang tiyan ko. Ang hirap ng may ganito. Hindi ko akalain na mau-hospital pa ako. Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo? Seryoso ka ba talaga sa inis mong yan? Oo, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi, pero napaka-unnecessary din naman nung inis mo. Saka hindi ka ba nagwo-worry sa akin? Andito ako ngayon sa ospital, oh. Imbis na sungitan mo ko, di ba pwede magpakita ka man lang ng concern? Concern naman ako, kaya nga tinanong kita kung ano bang pinaggagawa mo dyan sa sarili mo, di ba? Di mo naman ako sinagot. Saan ako lulugar niyan? Eh, hindi ko nga alam kung ano ba nangyayari sa akin eh. Basta bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit na, para bang hirap na ako maglakad kaya nagpasugod na ako dito sa ospital. Baka naman kaabag lang yan, ha? Sana nga, pero grabe naman yung sakit. Sus, alagaan mo kasi sarili mo. Di naman sa lahat ng pagkakataon, maaalagaan kita. Buti sana kung mag-asawa na tayo eh. At kailangan pa bang maging mag-asawa muna kayo ng anak ko bago mo siya alagaan? Ah, Tita Maricar, Ma. kayo po pala. Huwag niyo na pong pagalitan si Sev. At bakit hindi ako magagalit? Nakakainis yung sinabi niya. Sa tono mo, Sev, parang utang na loob pa ng anak ko na alagaan mo siya. Eh di ba dapat naman talaga na gawin mo ang bagay na yun kasi girlfriend mo siya? Alam mo, matagal na ako nakakarinig ng sumbong mula kay Loren na di mo raw siya tinatrato ng mabuti. Mahal mo pa ba ang anak ko? Opo, mahal ko naman po si Loren, tita. Kung mahal mo siya, itratuhin mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang saktan. Kawawa naman sa'yo yung anak ko eh. Saka hindi ganyang klase ng tao ang pagkakakilala ko sa'yo, Sev. Kakadismaya na bigla ka na lang nagbago. Pasensya na po kayo, tita. Humingi ka rin ng pasensya sa anak ko dahil siya yung mas nasaktan sa trato mo sa kanya. Pasensya ka na, Loren. Wala lang yun. Kaya ko naman to eh. Ma, huwag niyo na pong pagalitan si Sev, please. O sige, pero ikaw na lang ang pagagalitan ko. Ma, bakit naman? Nagtanong ka pa talaga? Pinag-alala mo kami ng husto ng papa at kapatid mo, nak. Ano po ba kasing nangyari? May sinabi po ba yung doktor? Meron na. Sabi niya, GERD daw yung sakit mo. Kaya sumasakit ng husto yung tiyan mo. Tapos nung sinuri nila yung dugo mo nakitaan pa nila na may nakahalong gamot doon. Basta, may iniinom ka bang gamot, nak? Tapatin mo nga ako. Magsabi ka ng totoo. Meron po, ma. Pero ano lang naman po yun slimming pills. Nabili ko lang po yun online kasi sabi raw mabilis daw pong magpapayat. Ay, Diyos ko naman. Baka peke pa yun, ha? Hindi naman po siguro. Medyo namayat naman po ako Feeling ko nga gumaan po yung katawan ko Namayat ka nga pero yun dahil wala kang kinakain. Gusto mo yatang mabutas na lang yung bituka mo at lumala ng husto yung kondisyon mo Saka bakit ka ba nagpapapayat? Dahil ba sa sinabi sa'yo ni Seb? Ay, kasalanan mo talaga to, Seb Tita, di naman po yata patas na isisi nyo sa akin yung nangyari kay Loren. May sarili na pong isip yung anak nyo. Meron nga. Pero di naman niya maiisip ang bagay na yon kung hindi mo siya iniinsulto. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, naku, ikaw talaga ang sisisihin ko.
Papadudot, tinalaban ako na konsensya sa mga sermon sa akin ni Mama. Ibang-iba kasi siya kay Sev na para bang naiinis pa sa akin dahil pinabayaan ko raw ang sarili ko. Kaya naging alalahanin pa niya. At kahit nga galit na galit sa akin ang nanay ko dahil sa ginawa ko sa aking sarili, ramdam ko ang pagmamahal niya at concern para sa akin. Kahit paano ay masasabi ko na natauhan ako at napagtanto ko na hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Hindi nga nagtagal ay nakalabas naman ako sa ospital, dala-dala ang mga babala ng doktor na maaari akong mapasama ng husto kapag hindi ko inayos ang pagkain ko. Kaya nga nilimitahan ko na lamang ang pagkain ko sa masustansyang pagkain. Yan ang pinapasok ko sa katawan ko. At hindi ko hinahayaan na malipasan po ako ng gutom. Kami pa rin naman ni Sev ng mga panahong yon, pero masasabi kong hindi na kami ganong kalapit sa isa't isa. Ako na lang yata ang kumakapit pa rin sa aming relasyon at umaasa na magiging maayos ang lahat. Nababalik kami sa dati kahit ramdam ko na unti-unti nang lumalayo ang loob niya. Ang tadhana na nga ang gumawa ng paraan para bumitiw ako sa relasyon namin. Pauwi ako noon at may nadaan ng motel ang sinasakyan kong motor pauwi sa bahay namin. Tapos, nakita ko doon si Sev na papasok habang kaakbay ang isang babae na mukhang napulot lamang niya sa tabi-tabi. Agad akong pumara sa motel na yon at mabilis kong kinumpronta ang boyfriend ko. Hayop ka, Sev! Sino ba yun? Lauren! Ano, nagulat ka, no? Oo! Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito kasama yung babaeng yan? Pwede ba? Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakaya oh. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Ah, marunong ka palang mahiya. Akala ko kasi pinakapal na ng panahon yung pagmumukha mo. At saka bakit ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi naturingan kang may girlfriend. Pero bakit may kasama kang iba, ha? Balak niyo pang mag-check-in para ano? Para gumawa ng milagro? Hoy, babae! Sino ka ba sa akala mo, ha? Bakit mo kasama yung boyfriend ko? Hoy, Karen! For your information, Sandy ang pangalan ko. Huwag mo akong mababa-babae dyan, ha? Tsaka, for your information ulit, wala akong pakialam kung girlfriend ka nitong si Seth. Eh, hindi ko naman siya kaano-ano. Basta, binayaran niya lang ako para sa aking serbisyo. Tapos pumayag akong sumama sa kanya rito sa motel. Uy, huwag ka nang sumagot, pwede ba? Pinapalala mo lang yung sitwasyon eh. Ako pa ang nagpapalala, eh ikaw pala tong may girlfriend na iskandalosa? Tapos nagpahuli ka pa? Eh di kasalanan mo. Manahimik ka na nga lang. Lauren, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Eh harap-harapan na tong panloloko mo sa akin, Sev. Pasensya ka na. Ano pang magagawa ng paghingi mo ng pasensya sa akin? Tingin mo tatablan pa ako niyan? Tingin mo mapapatawad pa kita? Sev, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko niloko? Lauren, kasi... Kasi pangit na ako? Ha? Kasi mataba na ako? Hindi na ako kaaya-aya sa paningin mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Yun nga yung lagi mong pinapamukha sa akin eh. Na mataba ako, na pangit, losang. Alam mo naman yung kondisyon ko, di ba? Alam mo na rin na pag nasa-stress ako sa trabaho, mas hindi ko nakokontrol yung pagkain ko. Nagsa-stress eating ako, ganon. Pero imbis na i-comfort mo ako kung ano-ano pang insulto narinig ko mula sa'yo. Tama ba yun, ha? Tama ba yun? Sagutin mo! Tama ba yun? Lauren, Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga na boyfriend ko mangi-insulto sa akin. Sobrang sakit ng mga sinabi mo, yung mga pinamukha mo. Tapos ako naman to si tanga, pinilit kong ayusin ang sarili ko para sa'yo. Para hindi mo ako iwan. Pero hindi mo yun na-appreciate. Nagalit ka pa nga nung na-hospital ako kasi sabi mo pinababayaan ko sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kagagawan mo yon kung bakit?
Tapos ngayon, mahuhuli kita nasa motel na may kasamang ibang babae. Hindi mo na ako nirespeto. Sev, hindi mo na ba ako mahal? Loren, please naman. Kanina pa nakakahiya na Bakit nga ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi manloloko ka. Kadiri kayo, nakakasuka kayo. Tapos na tayo, Sev. Ayoko na sa'yo. Mamaya mahawaan mo pa ako ng kung anong sakit na pwede mong makuha sa babaeng yan. Papadudot, kahit na masakit sa akin ang naging komprontasyon namin ni Sev at labag sa loob ko na makipaghiwalay sa kanya. Dahil nga sa mahal na mahal ko pa rin siya, ay hindi ko na rin naman kinaya ang harap-harapan niyang panloloko sa akin. Kaya nga tinapos ko na ang lahat ng namamagitan sa amin, pero pinatikim ko muna siya ng mag-asawang sampal na deserve niya. Sa kabilang banda, labis din naman ang iniwang sakit ng kalooban sa akin ni Sev. At malaking parte nga noon ang mga pabaon niyang insulto at paninisi sa akin kung kaya nagawa niyang mambabae. Pilit ko yung inalis sa isipan ko, ngunit may mga pagkakataon pa ring minumulto ako ng mga kakulangan at kapintasan ko sa aking sarili. Naisip ko tuloy na baka kasalanan ko talaga ang lahat at deserve kong iwanan at masaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sobrang broken talaga ako noon dahil nga sa breakup namin ni Sev. Akala ko kasi ay siya na ang the one, pero it turns out na bigla siyang nagloko. Kaya naman, iniyak ko talaga ang lahat. Nag-stress eating ako at kinalimutan ng pansamantala ang pagkain ng tama. Buti na lang at nandyan ang pamilya at mga kaibigan ko na siyang naging matibay kong suporta. At bukod doon ay kasama na rin ang programa ninyong Barangay Love Stories na nagpapasaya sa akin. Doon ako nagsimulang i-marathon ang inyong mga episode, maparadyo man o online. Sa katunayan ay nanonood din ako ng inyong live sa social media at madalas na nagko-comment kapag nagugustuhan ko talaga ang istoryang ini-ere ninyo. O di kaya kapag naiinis ako ng husto sa bida kasi ang syunga-syunga niya. Like me noon sa ex-boyfriend ko. Pero siguro ay ganon talaga. Once or twice sa buhay natin, nagiging tanga tayo sa pag-ibig. Moving forward, unti-unti naman ako nakausad at muling naniwala sa love dahil sa programa ninyo, Papadudot. Nakakatuwa at nakakaaliw ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na binabahagi ng mga kabarangay natin. Kaya nga one time ay nakapag-iwan ako ng comment sa isa sa mga live ni Papadudot. Sabi ko doon, sana ako na lang ang piliin noong bidang lalaki. Kesyo hindi niya deserve ang karelasyon niya noon sa sulat niya na sobrang toxic. Tapos, nagulat na lamang ako dahil biglang may nag-reply at sinabi niya doon na ako raw ang pinipili niya. At dahil nga po sa mga nangyari, natawa ako at nireplyan din siya. Bale, nag-usap kami sa comment section ng live ni Papadudot. Hanggang matapos ang programa, tapos ay nagulat na lamang ako nang makatanggap ng personal message mula sa kanya. Hindi nagtagal ay nakilala ko nga siya bilang si Stefan Papadudot. Grabe, sarap naman ang mga food sa cafe na to. Paano mo na-discover tong lugar na to? Grabing ganda, tapos affordable lang din yung mga pagkain. Ganda pa ng ambience. Tambay na talaga ako dito. Kilala na ako ng mga staff. Dito rin kasi ako madalas nagtatrabaho pag gusto kong maiba naman yung paligid ko. Yung bang ayoko muna sa bahay, yung ganun. Nakakasawa rin kasi. Wow, so work from home ka pala?
Oo, simula pa nung pandemic. Nice, iwas traffic, no? Mm, Ay, hala, sorry. Hmm. Masyado na ba akong maraming kinakain? Pansin ko kasi konti ka lang kumain. Baka mamaya iniisip mo, ang takaw-takaw ko Masarap lang talaga yung pagkain. Hindi ko mapigilang kumain ng kumain. Kaya nga tayo umorder na marami pagkain para kainin. Tsaka tiwala naman ako na masarap at magugustuhan mo yung mga dishes nila rito. Kaya yan ang in-order ko para sa atin. Galing din talaga ng taste mo, no? Ah, Lauren, salamat ha. Saan? Hindi kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Akala ko kasi hindi ka free ngayon kasi sabi mo may ginagawa ka rin tuwing Sabado tsaka Linggo. Meron nga, pero okay lang naman. Tsaka gusto ko rin lumabas kasama mo dahil matagal-tagal na simula nung makipag-date ako. I mean, friendly date, ganun. Kaya, thank you kasi di ko akalain na makikilala kita. Tsaka alam mo yun, ang funny lang kung paano nangyari yun. Kaya nga ako rin naman thankful kasi nag-reply ka nun sa akin sa comment section. Tsaka, eto na, di ba? Kasama na kita. Ka-date. Friendly date. Nga pala, mahilig kang makinig ng drama? Ayo! Nakakatawa kasi nakaka-inspire. Tapos minsan, nakakagalit. Ay, true yan. Di ba? Siyempre, nakakadala yung kwento lalo na kung may nakakainis na kontrabida. Pero meron din namang nakakakilig. Nako, sinabi mo pa. Doon na nga lang ako kinikilig Ay talaga? Bakit naman? Paano? Simula kasi nung iniwan at niloko ko ng ex kong masama ang ugali, hindi na talaga ako naniwala sa love-love na yan. Siyempre, bitter-bitera ng atake ng lola mo, ganun. Ikaw ba naman sakta ng bonggang-bongga Kaya, nakikringe talaga ako pag nakakapakinig ako ng mga love story na yan until nagustuhan ko na lang bigla. Narealize ko kasi na hindi naman pare-pareho yung pinagdaraanan ng mga tao, lalo na sa pag-ibig. Merong masaya, maganda, meron din naman problematic. Pero alam mo sa uli, nagiging maayos din naman yung lahat. Alam mo, kagaya na lang ng mga realization mo. Naniniwala naman ako na pag hindi tayo nag-workout sa una nating relasyon, hindi pa naman katapusan ng mundo. Oo, masasaktan tayo, iiyak, malulungkot, 'di ba? Manghihinayang. Alam mo, parang ako lang yan kasi 10 taon na kami nung ex ko noon. Ang dami ko ring tanong sa sarili ko kung bakit niya ako nagawang lokohin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahanap yung mga sagot Baka ako yung problema, baka siya, ewan. Pero di na siguro yun mahalaga kasi mas focus na ako ngayon sa sarili kong kaligayahan. Tama naman. Naniniwala ako na panandalian lang ang kalungkutan. Sa bawat kwento naman, palagi pa rin may happy ending sa dulo. Papadudod, sobrang unexpected ng date namin yon. Basta nag-decide na lamang kami na magkita ni Stefan. At masasabi ko na magaan ang aura niya noong unang beses pa lamang na nakita ko siya. Marami rin siyang alam na topic kaya hindi naging boring ang date namin yon. Sa unang beses matapos ang breakup namin ni Sev. Noon lamang ako lumabas kasama ang isang lalaki na nakilala ko nga online. Ang unang date namin yon ni Stefan ay nasundan pa ng mga nasundan ng marami pang date. Naging close kami sa isa't isa at mas nakilala ko rin siya ng gusto. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya ay wala siyang pakialam sa mga bagay na insecure ako. Lagi niyang pinupuri ang appearance ko at sinasabihan ako maganda kahit na napakasimple lamang ng ayos ko. Bukod doon ay nakikinig din siya sa akin. Yung klase ng pakikinig na may kasamang pangunawa at simpatya kaya naman unti-unti na akong nahulog sa kanya. Pero panandalian lang pala ang saya. Sapagkat isang araw ay merong binalita sa akin si Stefan na siyang dahilan upang malungkot ako ng husto. Papadudot.
Hindi yun joke, seryoso ako doon. Natanggap ako sa isang project sa Dubai. Matagal ko rin yung hinintay eh. So, ibig sabihin ongoing pala yung application mo noon pa. Oo, pero akala ko kasi di na ako doon matutuloy. Eh, natanggap ka nga kamo at matagal mo na nga rin hinihintay. Ibig sabihin, tuloy na tuloy ka na. Daya naman, iiwan mo rin pala ako eh. Pero may social media naman eh. Pwede pa rin tayo mag-usap doon. Meron nga, pero iba yung oras doon tsaka dito. Baka mahirapan tayo, lalo na siguradong magiging busy ka na doon pagdating mo. Makakahanap pa rin naman ako ng paraan para kausapin ka. Hindi mo naman kailangan gawin yun kasi magkaibigan lang naman tayo, di ba? Wala kang responsibilidad sa akin. Ang totoo, meron. Anong meron? Paano? Kasi gusto kita. Gusto kita higit pa sa isang kaibigan. Wow! Sasabihin mo sa akin gusto mo ako pagkatapos mong sabihin na aalis ka para magtrabaho sa ibang bansa. Pero pwede pa rin naman natin ipagpatuloy yung relasyon natin kahit na magkalayo tayo. Diba? Ayoko. Loren, baka naman... Aaminin ko, Stefan. Gusto na rin kita. Pero ayoko ng LDR. Ayoko noon, praning ako eh. Tsaka hindi ko alam kung kakayanin ko. Kaya nga kung ganyan lang na aalis ka mabuti pa tapusin na lang natin tong kung ano mang meron tayo ngayon. Para wala ka na rin kargo pagdating mo doon. Para trabaho na lang iintindihin mo. Ayos lang naman ako eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Makaka-move on naman ako. Lorenak! Gising ka dali! Po! Bakit po, ma? Teka, pagbubuksan ko kayo ng pinto. Sorry, Nak. Mukhang malalim na yung tulog mo. Naistorbo pa tuloy kita. Ayos lang po, pero ano po ba yon? Bakit niyo ako ginising? May naghahanap kasi sa'yo. Kanina pa sigaw ng sigaw sa may gate natin kaya nilabas na namin ang papa mo. Ma, nagpapasok kayo ng tao dito sa atin? Oo, pero nagpakilala naman siya sa amin ng papa mo. Siya raw si Stefan. At nagmamakaawa siya na kausapin ka kaya sige na. Labasin mo na kasi di raw siya uuwi hanggat di ka nakakausap. Sige po, ma. Stefan, bakit pumunta ka pa rito sa bahay? Sorry Loren, hindi ko lang talaga kayang tanggapin na ganun mo na lang tinapos ang lahat sa atin. Ano ba kasing meron tayo? Gusto lang naman natin ang isa't isa pero wala nga tayong label eh. Tsaka aalis ka na, di ba? Dapat mas mag-focus ka na doon kaya sana kalimutan mo na lang ako. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita. Anong sabi mo? Mahal na kita at gusto kong maging tayo. O kung ano mang meron tayo ngayon. Ayokong itapon na lang basta-basta yung pinagsamahan natin. Gusto ko lumalim pa yun at magbunga. Gusto ko kitang ligawan. Gusto kitang maging kasintahan. Gusto ko rin naman yun eh. Pero aalis ka nga eh. Pero babalik naman ako eh. Pag nakabalik na ako, magpapakasal tayo. Di pa nga kita sinasagot, kasal na agad gusto mo? Ikaw na kasi yung babae na nakikita kong makakasama ko hanggang pagtanda natin. Kaya sorry kung advance ako mag-isip. Ang totoo, ikaw na rin yung nakikita ko na gusto kong makasama habang buhay. Pero natatakot kasi ako eh. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi, normal lang naman yung matakot. Ako rin naman natakot nung nagtapat ako sa'yo kasi naisip ko baka di tayo pareho ng nararamdaman. Baka di mo rin ako gusto katulad nung pagkagusto ko sa'yo. Natakot ako na masira yung pagkakaibigan natin pero nilakasan ko yung loob ko kaya nagtapat ako sa'yo. At sobrang saya ko nung sinabi mong gusto mo rin ako. Kaya Loren, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko yung sarili ko sa'yo. At bigyan mo rin ng sansa yung kung anong meron tayo. Naniniwala naman ako na kapag pareho nating ginusto makukuha natin. Lalo na kung para sa relasyon natin. Itong pag-alis ko, panandalian lang naman to. Pagbalik ko, pangako, hindi na tayo magkakahiwalay.
Papadudot, ramdam ko ang sincerity sa boses ni Stefan. Ramdam ko na gusto niyang mag-workout ang kung anuman ang meron kami ng mga panahong yon. Ramdam ko na gusto niyang sumibol ang relasyon namin at mamunga yon. Kaya nga ng gabing yon ay sinantabi ko ang takot, pagdududa sa aking sarili at pangamba sa puso ko nang sagutin ko si Stefan at pumayag na maging kasintahan niya. Mahal ko na rin naman siya at na-realize ko na mas hindi ko pala kaya na mawala siya sa akin. Kaya nga pinag-usapan namin ang magiging setup namin sa aming pansamantalang paghihiwalay. Papadudot, hindi po madali ang long distance relationship, lalo na sa katulad kong nasanay na nasa tabi ko lang noon ng ex ko. Pero worth it ang lahat ng sakripisyo dahil ramdam ko kung gaano kagusto ni Stefan na magtagumpay ang aming relasyon. Sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay hindi siya nagmintis na i-appreciate ako, na iparamdam sa akin ang pagmamahal niya at kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kaya nga nagpapasalamat ako ng husto sa Panginoon dahil natagpuan ko ang katulad ni Stefan. Sa kasalukuyan ay nasa Dubai pa rin si Stefan, Papadudot, pero uuwi na siya sa 2026 at plano na rin naming magpakasal sa taong yon. Hindi perpekto ang aming relasyon, pero pagmamahal namin sa isa't isa at pananalig sa may kapal ang pinakamalakas naming sandigan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana po ay marami kaming na-inspire sa istoryang tinampok ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Lauren. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.